So pinaka simpleng tips no sa halimbawa yung inyong fertile eggs, ini-impact nyo sa inyong chiller. Ayan, mga for how many days? Mga 20 days, 25 days. Pero ako 20 days lang ka, hanggang 20 days lang. So wag nyo i-incubate agad kasi maaring yung inyong mga fertile eggs ay ma hindi siya mapisa o mabugok yung inyong mga itlog. So yan, galing ito sa ating chiller. So pinatuyo pa natin siya ng mga 6 to 6 to 10 hours yung dito natin sa standby bago po natin sa incubate. So maring sa iba ay alam na po itong ganitong gawain bago mag-incubate sa ating bago mag-incubate sa mga fertile eggs. Pero ito ay pinaka-importante, ito talaga siya na hindi natin siya galing sa chiller, hindi natin siya direct na i-incubate natin dahil masayang yung inyong mga itlog na iniipon nyo for how many days. So ganitong mga itlog sa ating mga native na mga manok, yan ilang vitamins, ilang feeds nang naubos niyan sa isang pagkakamali lang ay diretso natin na i-incubate siya. Maaring lahat yan ay mawalang bisa yan. So sayang ang inyong pagod, gastos, ang panahon sa pag-aalaga nyo ng manok kung hindi natin sa ma-incubate ng tama. Okay? So this time, pakainin natin yung ating mga manok. So yan, yung iba natakot yung iba sa kamera. So yan nga, yun ay pinaka simpleng bagay yon yung tips natin today, pero kung isang pagkakamali mo lang yon, wala na ang lahat. So kailangan gawin nating tama yung pag-incubate kasi yun yung pinaka-importante sa ating manukan. Pagpapakain, paggamot mo yung mga sakit, pagbigyan ng vitamins, pag-alaga sa ating mga manok, napakadali yun. Pero yun, napaka-importante yung pag-incubate sa ating mga manok. Yan. Pero kung halimbawa naman, yung inyong mga yung inyong mga itlog ay hindi niyo na ilagay sa chiller, halimbawa for 7 days kulikta na tapos ilog nyo sa incubator, hindi niyo na kailangan yung ganon. Kasi hindi yung yung itlog kasi hanggang 8 days lang yan. Kung hindi natin malagay sa chiller, mabubugok yung mga itlog. Mga basila na malakas kumain. Ang ganda nilang panoorin pa pag kumakain sila. So, after nito mga ilang araw na magsimula na tayo mag-crossbreeding ng basilan at saka black Australorp, kumbaga manok Pinoy ba? Konti sa dito kasi yung iba, naglilimlim yung iba, kaya pinaliguan natin, pinapurga, kaya nagiging 2, 4, 5 na lang. May naglimlim dito, 2. So lipat tayo sa kabila sa ating iba pa ng mga basilan. So dito yung iba natin ng mga basila, no. Dito may naglimlim rin dito. Isa ata naglimlim dito. Okay. So ito yung sabi ko sa inyo na black Australorp natin.
ay i-crossbreed natin doon sa ating mga basilan. So yung ating mga basilan na rooster ay ipapahinga po natin sila. So ito naman yung gagamitin natin dahil merong gustong bumili sa atin ng mga sisiw, mga this old Black Australian cross sa isang basilan. So at least pag incubate natin sa kanila ay meron na siyang nakaabang ng mga market natin. May buyer na tayo once mahats yung ina-incubate natin. Yung kanina, yung ina-incubate natin para sa thesis project yon. So meron na nakaabang din yon ng mga buyer. Okay, ganun yung yung pag-alaga natin sa ating mga native na mga manok para may cycle tayo na kumbaga may mga gamit tayo na pira, pambili ng feeds, just in case kung need natin para sa ating personal na kailangan, meron. Okay? So yan. So hindi pa natin alam, kumbaga yung labas nito, manok Pinoy, pero hindi pa natin alam sa personal kung ano yung magiging anak nila. Okay, ano yung magiging resulta sa crossbreeding ng native sa isang heritage na mga manok. Okay, yan. So ngayon, itong ating mga galing sa ating chiller ay tuyo na siya kasi na lagyan na natin sila dito mga sobrang nasa 8 hours siguro, So hindi natin ito pinupunasan, ay hinayaan lang natin sila matuyo yung mga itlog na ini-impact natin sa chiller. So gawin natin ngayon, since tuyo na po sila, at isalang na po natin sila sa incubator. So ito yung ating incubator, sobrang laki ng ating incubator, di ba? Gawa ito sa DM Egg Incubator. Kung sino po yung gustong bumili ng ganitong incubator, pwede kayo mag-visit sa atin. Actually, meron pang mas mababa dito na sitter at saka hatcher. Pwede kayo mag-visit sa akin kung gusto nyo bumili ng incubator. So ngayon, isalang muna natin ito. Kailangan pa natin gagamit ng ganito, upuan. Ito pa. Yan, So yan ay nilod na natin sa ating incubator yung galing sa ating chiller kasi tuyo na po siya kasi nalagay na natin dito, pinatuyo natin sila ng mga mahigit 8 oras. So yan yung ating incubator puno. So siyempre ang next gagawin natin ay tandaan natin kung kailan sila na-load para malaman natin kung kailan natin sila ilagay dito sa ating hatcher. Pagka 18 days lagay sa hatcher tapos hintay na lang ng 3 days. Yan, may mga sisil na naman tayo, di ba? Sakit sa ganyan. June 29. Okay, siguro. Ay, oo. Sorry. Okay.